Alright mga boss, wala nang paligoy-ligoy pa. For today's video is mag-update tayo tungkol dito sa Skyway, Auto Sweep and Easy Trip Expressway. Sa mga dadaan po dyan or sa mga dumadaan dyan, no, na walang valid RFID starting August 31, 2024 po, ay maninikit na po ang mga marshal or mga constable ng Skyway kapag po pumasok kayo sa Skyway nang wala kayong RFID. Pumasok kayo dun sa RFID tapos wala kayong RFID, minsan nagmamadali, di ba? Titikita na po kayo. Possible na maging violation nyo dyan mga boss is obstruction. Bakit? Kasi once na pumasok kayo nang wala kayong valid RFID, tapos wala naman cashier, kasi balak nila alisin na yung mga tao dyan, automated na lahat. Kung meron man nagbabantay, iilan na lang, hindi na lahat ng booth is merong tao. So possible nga magiging obstruction kasi nakaharang kayo dun sa mga susunod, di ba? Nakakaabala. Ngayon, pag wala kayong valid RFID, so nakaharang dun sa gitna yung sasakyan nyo na habang nag-aantay yung mga merong valid RFID dun sa likod nyo. So ang magiging possible violation guys, mga bossing, obstruction. So hindi ko lang alam kung magiging magkano ang ano niyan, penalty. Ngayon, kapag pumasok din kayo nang wala kayong valid na RFID, let's say meron kayong RFID na naka-installed pero invalid na siya dahil sa matagal nyo na siyang hindi naloloadan at matagal nyo na siyang hindi nagagamit, titikita na rin po kayo dyan. Sino po naka-experience sa inyo ng pumasok po kayo ng RFID, yung hindi siya, may nakalagay po kasi di ba pagpasok nyo, no RFID, doon kayo papasok, pero dinisregard nyo yun, pumasok pa rin kayo sa RFID. Ngayon, wala kayong valid na RFID or walang load, di ba sinasabi sa inyo, invalid na yung inyong RFID account number, kailangan nyo yan ipa-activate dahil matagal nyo na siyang hindi nagagamit, matagal nyo na siyang hindi naloloadan. So kung na-experience nyo na yung dating, etong darating na August 31, maninikit na po sila regardless kung may problema yung mga scanner nila. So hindi na po natin yun pwedeng questionin dahil napakatagal na po ng palugit at napakatagal na ng dry run na ginagawa nila, no? Meron pa rin talagang dumadaan ng RFID na wala pa rin silang RFID. So hindi nating masasabing for compliance lang yung RFID Kasi para sa atin convenient din naman di ba? Convenient. Tapos pag maglo-load tayo, pwede tayong mag-load sa online, GCash at marami pang ibang way para ma-loadan natin yung ating mga RFID account. Tapos ayun nga, yung iba maraming nagko-complain na sabi nila nagiging cost din ng traffic dahil may problema yung scanner, no? So hindi na natin sila pwedeng questionin dun kasi napakatagal na ng panahon na binigay sa atin. Ngayon, pwede natin silang balikan, pwede natin balikan kapag ang nangyari madalas pa rin mangyari yung nagkakaroon ng traffic dahil sa palpak yung mga scanner nila, no? Hindi mabasa yung mga sticker, RFID sticker natin, no? Pero siguro kaya sila nagpatupad na maninikat na sila dahil alam nila na working, functional 100% yung kanilang mga scanner. At syempre ngayon yung mga bagong kabit na RFID sticker, sinisigurado nila na doon nila kakabit doon sa mga babasa kagad ng mga scanner nila, no? So kaya guys, kung meron kang kung wala ka pang RFID, magpakabit ka na. Para sa iyo din yan, para maging convenient yung pagpasok at paglabas mo ng mga expressway, skyway, yan. Tapos kung invalid na yung RFID, matagal mo nang hindi nagagamit, dinideactivate kasi nila yan kapag hindi mo rin niloloadan. So ang gagawin mo dyan, kung saan ka madalas pumasok, may makikita ka mga RFID booth, di ba? Punta ka doon. Kapag hindi na-activate yung RFID, basta alam mo yung iyong account number, nandun yan nakalagay dun sa card. Sabihin mo lang, papa-activate mo tapos loloadan mo para maging convenient na ulit yung pagpasok at paglabas mo sa mga expressway, mga toll gate yan. So yun lang guys, sana nakatulong sa inyo yung ating video.
Kung bago ka pa lang sa akin channel, hit mo na yung subscribe button at yung bell para updated ka sa mga bagong videos na i-upload natin dito. So yun lamang po at maraming salamat. Bye!